Ayan. Tuloy lang tayo. So ano naman yung naging dahilan kung bakit tumataas ang ating sugar or bakit tumaas ang aking sugar? Sa lifestyle ko, grabe ako sa mga matamis, no? Apple juice, coffee, steep tea with sugar, some donuts, sweet donuts, pop or energy drink or drinks na grabe ang sugar, no? And then fruits na mataas ang sugar like watermelon, mango, banana. Yan, mataas ang sugar niyan, no? So sa maghapon, hindi ako nawawalan ng ganyan. Hindi ako nawawalan ng maraming sugar na tinitake sa aking katawan. Samahan pa natin ng rice. So yung rice, grabe yung rice yan. So baka 2-3 plato ko sa maghapon, grabe na ang sugar niyan. Yan. So imaginein mo some drink, coffee, rice. Grabe ang combination ko ng sugar, napakataas. Kaya yan ang naging resulta ko, no? Hindi pa kasama dyan yung dessert, halo-halo, banana ice. Lalo na pag nagluto si Miss. Wala pa dyan yung mga cake na napakadali dito. Napakadali ditong bilhin yung mga matataas ang sugar na yan, no? Kayang bilhin yan. Prutas, yung donuts, drinks. Ay nako, yung lifestyle na ganyan, grabe sa asukal yan. So yan yung naging lifestyle ko, kaya ako nagka-diet, no? So sa mga wala pa, advice ko lang mag-control lang konti. Mag-control lang. Dahil kung medyo matatakotin kayo sa sakit, iiwasan nyo talaga yan. Kaya paalala lang, huwag masyado matakaw sa sugar at kontrolin, no? Lalo na 38 years old na tayo, taas pa tayo sa sugar or grabe tayo sa sugar, dapat ang control na. Pero alam naman natin ang Filipino culture pagdating sa mga dessert, grabe hanap na yan. Ganyan katindi. Pero having said that, mainam na rin yung nalalaman natin at meron tayong control sa sarili. Okay? Yan po yung naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng diabetes. Okay? Lalo na wala rin tayong exercise, puro trabaho lang, hindi naman masyadong pinapawisan, hindi masyadong nagsisirculate yung ating dugo. So may factor din. Okay, dok. Salamat.